Hindi raw magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nasawing lola sa pagbagsak ng bahagi ng parokya sa Bulacan. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad na dineklara ng condemned ang buong ikalawang palapag ng simbahan. At nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng pagbagsak ng second floor ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa gitna ng pagpapaabaw ng mga deboto kahapon, nag-inspeksyon ngayong araw ang city building official. Kita ang inanay na kahoy ng ikalawang palapag. Kaya pinangangambahang marupok na rin ang iba pang bahagi ng second floor. Pinapakondem namin lahat ng kahoy. Bakit siya? Because of infestations, ang cause ng pagbagsak is termite infestation. And then nire-recommend na rin namin sa church na palitan na rin ng flooring. Steel or concrete or pwede pa rin wooden, pasta treated. Permanent structure ang concrete. Pinabubuklat din ang bubong ng simbahan para makasiguro kahit gawa naman sa bakal ang pangsuporta dito. Kinundin na ng city building official yung second floor o yung mezzanine ng simbahan. Kaya itong ibabaw niyan, itong palibot na to, at hanggang dyan ay hindi na pwedeng gamitin pansamantala. Pero ayon naman sa city building official, itong gitna ng simbahan ay maaaring pagdausan ng misa. Pero kailangan muna nilang magdesisyon kung kailan pwedeng gawin yan. Hanggang linggo raw pag-aaralan kung pwede na magdaos ng misa ulit dito. We will have to depend on the go signal of the city government. Sa kabila ng trahedya, wala namang balak kasuhan ng panagutin ang pamilya ng mga biktima, kabilang ang nasabing 80 anyos na choir member. Wala naman dapat sisihin. Nasa mabuti na rin kalagayan ang 83 anyos na ginang na nadaganan sa dibdib at naging kritikal ang kondisyon. Nasa ground floor siya nang mangyari ang aksidente. Doon kami ninenervyos dahil baka, di ba, yung age niya kasi baka hindi niya kayanin. Inoobserbahan naman ang ginang na si Mila Galos na nasa ibabari noon. Nagkabukol at nadaganan ng paa niya. Nadaganan na, hindi niya na rin po alam. Nabasag nga po yung salamin niya. Aksidente po talaga yung nangyari. So wala naman po yung may gusto siguro sa nangyari na yun. Nasa maayos na rin kalagayan ang lampas 50 pang ibang nasaktan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.